Taong 2020 nang napagpasyahan ni Alma at ng kanyang pamilya na mag-alaga ng mga aso. Kaya't kahit nasa Thailand siya nagtatrabaho, hindi niya nakakaligtaang kamustahin ang mga alagang naiwan sa kanilang tirahan sa Cabala Union. Kasi pag may dog ka, yung stress reliever sila, wala na pag nalulungkot ka or pagod ka, tapos yung mga aso ay pupunta sa'yo, tapos parang yung magi-smile ba sila? Laking pag-aalala niya nang mabalita ang nalason ang aso ng kanilang kapitbahay. Natagpuan itong wala ng buhay sa tabi ng kalsada gabi noong December 27. Hinala ng mga pulis. Biktima ito ng modus ng mga dog meat traders kung saan nilalason muna nila ang mga aso. Kumukuha sila ng aso at pagkatapos po ibebenta nila yon for financial gain. Kasi may mga modus po na pakakainin muna yung mga aso ng may lason para mas madali nilang mahuli. May mga ganong modus po yung mga involved sa illegal dog meat trade. Tinawagan ko sila agad. Sabi ko sana, huwag muna nilang ilabas kasi hindi natin alam baka ano yung nilagay nila sa mga kalsada, sa streets, mga pagkain na baka may makain sila madamay pa sila sa pagkamatay ng mga aso. So yun. Bukod kasi sa asong ito, natagpuan din sa katabing barangay na San Jose kahapon ng umaga December 28 ang bangkay ng higit 10 mga aso. Inaalam na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng may-ari ng isang sasakyang natagpuang may isinisilid sa loob ng sasakyan sa isa pang barangay sa bayan. Nung gabi ng December 27 na mayroong isang sasakyan na Toyota Innova na kahina-hinalang nagro-roaming sa barangay Santiago Sur. Tapos mga witness po na nakakita na parang mayroon siyang pinapalo sa loob ng sasakyan niya. Ang insidente, kinundina ng Animal Kingdom Foundation. That's totally heartbreaking and unacceptable. Dogs are not food animals, they are our companion and best friend, no? Mm-hmm. And of course, dog meat trading has been outlawed by our Philippine laws since 2007. And there's also a law on animal welfare protection already in the country. It has to be a holistic and continuing effort and linked effort between the national government, the police, the local government, and the barangay. Hindi po pwedeng patsi-patsi lang. So, kailangan po united and unified ang ating programa. Paalala naman ng barangay sa mga residente, ugaliing itali ang mga alagang aso at huwag hahayaang palaboy-laboy. Dito po sa ating barangay, ma'am, dito sa Barangay Wangkartas, mayroon naman po kaming barangay ordinance regarding sa mga stray animal. Siguro hindi naman po nagkulang yung mga barangay officials para ipaalala sa kanila lagi yan. Pero this coming kasi mga bago na naman elected, siguro i-refresh na lang namin ulit sa mga residente nang sa ganun, aware po sa lahat sila sa mga ordinansa, lalo na sa mga ganyan animal ordinance. Dahil sa insidenteng ito, mas pinaiigting ang pagpapatrolya ng mga pulis at mga opisyal ng mga barangay. Inilibing na ang mga asong namatay. Sakaling mahuli ang mga suspect, posible silang maharap sa reklamong paglabag sa Republic Act No. 8485 o ang Animal Welfare Act na may kaparusahang aabot sa 6 na buwan hanggang 1 taong pagkakakulong at multang aabot sa 30,000 pesos. Bye-bye! Renly Guzman para sa Luzon Headlines.